mga kapatid, sa inyong lahat dyan. At nawa, datnang kayo ng maligayang araw ng Sabat ngayong araw na ito, sapagkat tayo ay mag-aaral na muli ng salita ng ating Elohim para sa pagpapalakas ng ating pananampalataya. At ngayon, ang ating pag-aaralan ay ang tinatawag na ang Diyos, ang Elohim, ang siyang provider ng lahat ng mga bagay. Para sa ating mga tao, ang Diyos ay pag-ibig, ay hindi nagpapabaya kailanman sa atin. Since very beginning, in Genesis, tingnan natin ang Genesis chapter 1. Nagsasaad na ang Diyos ang manglalalang. Siya ang nag-provide ng lahat ng mga bagay. Pero bago tayo magsisimula, tayo ay mananalangin ng isang panalangin. Hingi tayo ng tulong sa banal na Espiritu upang maunawaan natin ang kanyang mga banal na salita. Mapagpala po naming Ama na ang tahanan po ay nasa mga langit ka. Ikaw po ang may lalang sa bawat isa sa amin. At kami Ama ay iyong nilalang, kinuha sa alikabok ng lupa. Pinakita mo ang iyong kapangyarihan. Sa amin imposible ito na kami ay maging kaluluwang buhay, supalit ikaw ay makapangyarihang Elohim na may lalang sa amin. Maraming pong salamat Ama sa mga biyaya at pagpapala na aming natatamasa sa araw-araw. Inaanyayahan po namin ang iyong pong banal na Espiritu upang sa ganoon gabayan kami sa aming pag-aaral ng iyong mga banal na salita. Pagpalain po ang nakikinig ng iyong pong mga banal na salitang ito, maging katibayan na ito sa kailang mga pangako sa iyo, upang sa ganoon sa pamamagitan nito kami po Ama ay magkaroon ng lubos at malakas na pananampalataya in the name of Rabbi Yeshua, the great Elohim and Savior. Ayon po sa Genesis, basahin po natin ang Genesis chapter 1. Ang sabi po rito, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. At ang lupa ay walang anyo at walang laman. At ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman. At ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. Dito po sa talatang ito, sa 1 and 2, ay nagpapaliwanag ang banal na kasulatan na siyang salita ng Elohim na ang lupa, ang kalagayan ng lupa ay walang anyo, without form. At ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman. At ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. Verse 3, at sinabi ng Diyos magkaroon ng liwanag at nagkaroon ng liwanag at nakita ng Diyos ang liwanag na mabuti at inihiwalay ng Diyos ang liwanag sa kadiliman. Mga kapatid, ayon sa talatang ito, pinapakita ng Diyos sa bawat isa sa atin na siya ay manglalalang. Siya ang nag-provide ng liwanag. Siya ang nag-provide ng kalaliman at inihiwalay ng Diyos ang kalaliman. At ang sabi ng Diyos, at nakita ng Diyos ang liwanag na mabuti at inihiwalay ng Diyos ang liwanag sa kadiliman. Siniperate ng Diyos ang kadiliman sa liwanag. At tinawag ng Diyos na liwanag araw, at ang liwanag at tinawag niya ang dilim na gabi. Bilang isang manglalalang na Diyos, ipinapakita niya na siya ang nag-provide ng lahat ng bagay. Pagkatapos nito, ang sabi, at tinawag ng Diyos ang kalawakan na langit, at nagkahapon at nagkaumaga ang kalawang araw. At sinabi ng Diyos, mapisa ng tubig na sa ilalim ng langit sa isang dako, at lumitaw ang katuyuan at nagkagayon. At tinawag ng Diyos na ang katuyuan na lupa at ang kapisanan na tubig ay tinawag niyang dagat, at nakita ng Diyos na mabuti. At sinabi ng Diyos, sibulan ang lupa ng damo, mga pananim na nagkakabinhi, at punong kahoy na namumunga ayon sa kanyang pagkakahoy, na taglay ang kanyang binhi sa ibabaw ng lupa, at nagkagayon. At ang lupa ay sinibulan ng damo, pananim at nagkakabinhi ayon sa pagkapananim, at ng punong kahoy na namumunga
nataglay ang kanyang binhi ayon sa kanyang pagkakahoy at nakita ng Diyos na mabuti at nagkahapon at nagkaumaga ang ikatlong araw. Dito sa talatang ito, ang pinapakita ng Diyos na He was the God of love. Siya ay pag-ibig sapagkat yung tao na nilalang ng Diyos ay nilikhaan niya ng liwanag, niglakyan niya ng damo, nilagyan niya ng mga punong kahoy. Siya ang provider ng lahat ng mga bagay. Hindi niya tayo inilagay sa isang lugar na madilim. Hindi niya tayo nilagay sa isang lupa na walang anyo. Hindi niya tayo nilagay sa masalimuot na kalagayan, kundi bagkos inilagay niya tayo sa isang napakagandang paraiso na nandoon lahat, taglay ang lahat ng sari-saring mga pananim, sari-saring mga punong kahoy ayon sa iba't ibang binhi, ayon sa pagkakahoy, at iba't ibang mga halaman na nandoon. Anong message dito sa atin? Ipinapakita po ng banal na kasulatan na He was a God of love. Siya ang Diyos na pag-ibig. Napakabuti ng Diyos sa bawat isa sa atin, mga kapatid. And then, bago inilagay, pagkatapos niyang malikha ang lahat ng mga bagay, ang sabi rito sa verse 26, at sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa, at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. Tayo ay nilalang ng Diyos according to His own image. According to the image of God, tayo nilalang ng Diyos. God is good. Napakabuti ng Diyos sapagkat hindi tayo nilalang from the monkey. Yung sinasabi nila na ang tao ay galing sa monkey. Pero maraming naniniwala na ang tao ay nanggaling sa monkey. Meron ding mga tao pang ganon. Sila yon, tayo hindi. Sapagkat we are created by God according to His own image. Kaya pinapaalam ng kanyang mga banal na salita na ang Diyos ay creator. Ang Diyos ay provider of all things. Kaya dahil siya ay creator at siya ay nag-provide ng lahat ng mga bagay sa tao upang tayo ay maging masaya, maligaya at kalugod-lugod sa kanyang paningin. Subalit, merong naniniwala na ang tao ay nilalang ng maraming Diyos o more than one. Dahil sa salitang, let us make man according to His own image. Subalit, ang banal na kasulatan ang nagsasabi sa 27, so God created man in His own image. Kaya, isa lang ang manglalalang. In the image of God, created He him. So napakaliwanag na ang Diyos na manglalalang, na makapangyarihan sa lahat, na Diyos na pag-ibig ay iisa lamang na Diyos, sapagkat He created them according to His own image. Kaya ang Diyos na ito na nag-iisa na makapangyarihan ay provider ng lahat ng bagay. Nilagyan ng liwanag, nilagyan ng araw, nilagyan ng gabi, nilagyan ng buwan, nilagyan ng mga pananim, nilagyan ng isda,
na ayon sa mga uri ng mga isda, nilagyan ng tubig na maiinom. Hinati ang dagat, pinaghiwalay ang dagat sa tabang na pwedeng inumin ng tao. Kaya napakabuti ng Diyos. God is love. Kaya dapat nating pagtiwalaan sa ating mga problema, sapagkat dahilan lamang sa isang tao na nilalang ng Diyos na pinakabinhi, ay nilikha niya ang lahat ng mga bagay at pinagkatiwala. Pinagkatiwala ng Diyos kay Adan at kay Eva ang buong sanglibutan. Kaya sila ang pinakamalawak na lupain, sila ang may-ari ng lahat na nilalang ng Diyos during the time of Adam and Eve, sa panahon ng creation. So dahil dito, ano ang mensahe sa atin ito? Ang mensahe sa atin ng Diyos, walang imposible sa Kanya bilang isang manglalalang. Kaya niyang gawin ang pangangailangan natin. Kaya niyang solusyonan sapagkat siya ay provider ng lahat ng bagay. Pero mo mga kapatid, kung maraming yumayaman ngayon, may kilala akong mangingisda, ang family name ay mga Riveras family, doon sa General Santos City. Pero mo, madami siyang mga barko, marami siyang mga pamboat na nangingisda. Ang source ng kanyang pangangalakal ay isda, samantalang si Adan, sa kanya ang lahat pinagkatiwala ng Diyos. At gayon din ang lahat ng hayop, gayon din lahat ng mga pananim, at pagkatapos binasbasan ng Diyos si Eva at Adan at sabi, magpakarami kayo. Ganon din ang hayop at mga ibon, ang sabi, magpakarami kayo. Anong mensahe sa atin ito? Ang Diyos na nag-iisa ay provider ng lahat ng mga bagay sa sanglibutang ito. Now, sa panahong ito, nakakatamasa tayo ng araw, nakakatamasa tayo ng ulan. Kung paanong pinaulan noon ng Diyos sa panahon ng gunawin ang mundo sa panahon ni Noah, sapagkat sa panahon ni Adan, bago nagkagunaw, ay hindi pa pinapaulan ng Diyos, wala pang ulan. Ang mga damo, mga pananim ay tumutubo lang sa pamamagitan ng dew o sa pamamagitan ng hamog. Subalit nung magkasala ang tao, doon nagsimula ang ulan, 40 days and 40 nights na ulan. At sa katunayan, ang ulan na ito ay isang biyaya para sa atin na mga magsasaka na nagtatanim sa bukid, at ang araw na nilalang ng Diyos noon hanggang ngayon ay biyaya para sa lahat. Basahin natin ang Matthew chapter 5. Sang-ayon dito sa Matthew chapter 5, kung meron po kayong mga banal na kasulatan, tunghayan po natin ang Matthew chapter 5 verse 44. Upang kayo'y maging mga anak, sa 45 na lang, upang kayo'y maging mga anak ng inyong Ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masama at sa mabuti, at nagpapaulan sa mga ganap at sa mga hindi ganap. Anong message dito? Ang message dito, walang tinatangi ang Diyos. Sa lahat ng mga bukirin, mga bundok, mga manananim, ay sila'y nagtatamasa ng ulan. Hindi lang isang sekta, hindi lang mabuti, pati ang masasama, ang sinabi ng Diyos, ay nabibiyayaan ng ulan at ng araw, sapagkat ang araw ay napakahalaga sa sangkatauhan. Ito ang susupply ng liwanag, at ang araw ang nagtutuyo sa mga binilad na mga trigo, palay, mga basang nilabahan. Ito ay pakinabang, ito'y biyaya.
At kung wala namang tubig doon sa mga bulubundukin, ang ulan ang nagsusupply. Ito'y nilalang ng Diyos sa panahon ng creation. Kaya anong ibig sabihin nito? Simula pa noon, ang Diyos ay provider na ng lahat ng pangangailangan ayon sa kanyang mga pangako at ayon sa kanyang pag-ibig sa atin. Hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo pagkukulangin. Magtiwala tayo sa makapangyarihang Diyos sapagkat tayo ay nilalanga ng Diyos mula pa sa alikabok ng lupa. How much more nung tayo'y maging tao na meron ng hininga, na meron ng buhay, ay pababayaan niya. Hindi tayo pababayaan ng Diyos kapag tayo ay merong pananampalataya at pananalig sa Diyos. Magtiwala tayo sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Siya ay nangangako na tayo tutulungan at bibigyan ng mga solusyon sa ating mga problema. Manampalataya lamang tayo sa Diyos. Hallelujah. So anong dapat nating gawin, mga kapatid, sa ating buhay bilang isang nilalang ng Diyos? Sapagkat ang Diyos ay tahasang nagsasalita sa pamamagitan ng mga propeta at ng kanyang mga lingkod, sapagkat ipinasulat niya sa kanyang mga propeta ang kanyang mga banal na salita upang maging mensahe sa bawat isa sa atin, na kung dumating man ang mga kahirapan, meron tayong pananampalataya at meron tayong panahon para lumapit sa Kanya. Narito ang sinasabi ng banal na kasulatan sa Haggai chapter 2. Inaangkin ng Diyos na siya ang may-ari ng sanglibutan. Sabi rito, ang pilak ay akin, ang ginto ay akin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, at ang lahat ng mga bagay na narito sa sanglibutan ay akin. Ganun mo? Sinasabi ng Diyos, ang lahat ng narito sa sanglibutan ay Kanya, ang ginto, ang pilak ay Kanya. So, kung meron tayong pananampalataya na napakayaman, super yaman ng Diyos, kaya niyang i-provide ang lahat ng ating mga pangangailangan. Anong kailangan natin? Ang kailangan natin ay pagtiwalaan natin ang may-ari ng sanglibutan, sapagkat siya ay hindi magpapabaya sa bawat isa sa atin. Mga minamahal na mga kapatid, minsan nagkakaroon tayo ng mga problema na parang hindi na natin masosolve, na hindi natin malalagpasan. Subalit, ang pangako ng Diyos, tutulungan tayo ayon sa kanyang mga banal na salita, sapagkat ang kanyang salita ay makapangyarihan. Mula sa kanyang salita, nagkaroon ng sanglibutan sa pamamagitan ng kanyang banal na salita. Sangayon sa Isaias, narito po ang Isaias chapter 41. Atin pong babasahin ang Isaias 41. Muli kong babasahin ito sa mga kapatid na merong pag-aalinlangan sa mga problema, na para bagang hindi masosolve ang ating mga problema. Narito ang salita ng Panginoon, Isaiah 41 verse 10. Ganito ang sabi, huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasayo. Huwag kang manglulupaypay, sapagkat ako'y iyong Elohim. Aking palalakasin ka. Oo, aking tutulungan ka. Oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katwiran. Hallelujah. Napakabuti ng Diyos. Huwag kang matakot. Doon sa mga natatakot, humarap sa mga problema, ay huwag matakot. Sapagkat anong sabi ng Panginoon? Ako'y sumasayo. Ang ibig sabihin, kasama pala tayo ng Diyos. Sinasamahan tayo sa lahat ng ating mga problema. Hindi lang sinasamahan, kung hindi ang sabi, aking aalalayan. Ang salitang aalalayan, kung hindi ka na makatayo, pwede kang ibangon, pwede kang palakarin. Kung ikaw ay may karamdaman, pwede kang pagalingin. Kung ikaw ay nanghihina, pwede kang palakasin. Sapagkat ang sabi, aalalayan tayo ng Diyos. Ang sabi pa, aking tutulungan ka. Ang makapangyarihang Diyos ang nangako nito. Kung halimbawa, ang ating presidente ng ating bansa
si Bongbong Marcos magsabi na huwag kang mag-alala, tutulungan kita. Meron ba tayong worry o pag-aalala pag sinabi ng ating presidente na tutulungan tayo, hahanguin tayo sa kahirapan, aalalayan tayo sa ating mga problema? Bakit pwedeng gawin ng ating presidente na tayo'y tulungan, hanguin sa kahirapan? How much more ang ating Diyos na may-ari ng sanglibutan, may-ari ng ating buhay, tutulungan tayo ng ating Panginoon, tutulungan tayo ng ating Diyos, aalalayan tayo, hindi tayo pababayaan, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Siya ang nag-provide ng lahat ng mga bagay sa sangkatauhan. Magkaroon lang tayo, mga iniibig, mga minamahal na kapatid, ng pananampalataya lagi. Huwag tayong mawawalan anuman ang dumating sa ating buhay. Meron tayong Diyos. Kasama natin ang ating Panginoon sa pag-solve ng ating problema. In the name of Rabbi Yeshua, the great Elohim and Savior.